Hukom, ika-9 hanggang ika-10 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Hukom, ika-9 na kabanata, si Abimelek, huwad na hari at ang kanyang pagbagsak. Hukom, ika-10 kabanata, mga maikling hukom at muling pagkalugmok ng Israel sa kasalanan. Hukom, ika-9 na kabanata, si Abimelek. Isang araw, pumunta si Abimelek na anak ni Gideon sa mga kamag-anak ng kanyang ina sa Shechem. Sinabi niya sa kanila, "Tanungin ninyo ang lahat ng mga taga-Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng isang tao. Alalahanin ninyo ako ay kadugo ninyo." Kaya nakipag-usap ang mga kamag-anak ni Abimelek sa mga taga-Shechem. Pumayag silang si Abimelek ang mamuno sa kanila dahil kamag-anak nila ito. Binigyan nila si Abimelek ng 70 pirasong pilak mula sa templo ni Baal-Berit at ginamit niya itong pambayad sa mga taong walang kabuluhan ang ginagawa para sumunod sila sa kanya. Pagkatapos pumunta si Abimelek sa bahay ng kanyang ama sa Ofra at doon sa ibabaw ng isang bato, pinatay niya ang 70 kapatid niya sa ama niyang si Gideon. Pero ang bunsong si Hotam ay hindi napatay dahil nakapagtago ito. Nagtipon ang mga taga-Shechem at taga-Bet Milo sa may puno ng terebinto sa Shechem at doon ginawa nilang hari si Abimelek. Nang marinig ito ni Hotam, umakyat siya sa ibabaw ng bundok ng Gerizim at sumigaw sa kanila, "Mga taga-Shechem, pakinggan niyo ako kung gusto niyong pakinggan kayo ng Diyos. Isasalaysay ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa mga kahoy na naghahanap ng maghahari sa kanila. Sinabi nila sa kahoy na olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Mas pipiliin ko ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao? Hindi.' At sinabi nila sa puno ng igos, 'Ikaw na lang ang maghari sa amin.' Sumagot ang igos, 'Mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng masarap na bunga? Hindi.' Pagkatapos sinabi nila sa ubas, 'Ikaw na lang ang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Mas pipiliin ko pa ba ang maghari sa inyo kaysa sa magbigay ng alak na makapagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao? Hindi.' Kaya sinabi na lang ng lahat sa mababang bungkos ng halamang may tinik, 'Ikaw na lang ang maghari sa amin.' Sumagot ang halamang may tinik, 'Kung gusto niyong ako ang maghari sa inyo, lumilim kayo sa akin. Pero kung ayaw niyo, magpapalabas ako ng apoy na makakatupok sa mga kahoy na sedro ng Lebanon." At sinabi ni Hotam, "Tunay at tapat ba ang paghirang niyo kay Abimelek na hari? Matuwid ba ang ginawa ninyo sa aking amang si Gideon at sa kanyang pamilya? At nababagay ba ito sa ginawa niya? Alalahanin niyo na nakipaglaban ang aking ama para iligtas kayo sa mga Midianita. Itinaya niya ang buhay niya para sa inyo. Pero ngayon kinalaban niyo ang pamilya ng aking ama. Pinatay niyo ang 70 anak niya sa ibabaw lang ng isang bato. At ginawa niyong hari si Abimelek, na anak ng aking ama sa alipin niyang babae. Dahil kamag-anak niyo siya. Kaya kung para sa inyo tunay at tapat ang ginawa niyo ngayon sa aking ama at sa pamilya niya, masiyahan sana kayo kay Abimelek at ganoon din siya sa inyo. Pero kung hindi, matupok sana kayo ni Abimelek na parang lalamunin kayo ng apoy, at kayo na mga taga-Shechem at taga-Bet Milo ay tutupukin din ni Abimelek na parang lalamunin kayo ng apoy. At pagkatapos ay tumakas si Hotam papunta sa Beer at doon tumira dahil natakot siya sa kapatid niyang si Abimelek. Pagkatapos ng 3 taon na pamamahala ni Abimelek sa mga Israelita, pinag-away ng Diyos si Abimelek at ang mga tao ng Shechem. Nagrebelde ang mga taga-Shechem kay Abimelek. Nangyari ito para pagbayarin si Abimelek at ang mga taga-Shechem na tumulong sa kanya sa pagpatay sa 70 anak ni Gideon. Ang mga taga-Shechem ay naglagay ng mga tao paikot sa bundok para nakawan ang mga dumadaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelek. Nang panahong iyon, si Gaal na anak ni Ebed ay lumipat sa Shechem kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala sa kanila ang mga taga-Shechem.
Ng panahon ng pagbubunga ng ubas, gumawa ang mga tao ng alak mula rito, at nagdiwang sila ng pista sa templo ng kanilang Diyos. At habang kumakain sila roon at nagiinuman, nililibak nila si Abimelech. Sinabi ni Gaal, "Anong klase tayong mga tao sa Shichem? Bakit nagpapasakop tayo kay Abimelech? Sino ba talaga siya? Hindi ba anak lang siya ni Gideon? Kaya bakit magpapasakop tayo sa kanya o kay Zebul na tagapamahala niya? Dapat magpasakop kayo sa angkan ng inyong ninuno na si Hamor. Kung pinamumunuan ko lang kayo, tiyak na mapapaalis ko si Abimelech. Sasabihin ko sa kanya na ihanda niya ang mga sundalo niya at makipaglaban sa atin." Nang marinig ni Zebul na pinuno ng lungsod ang sinabi ni Gaal, lubos siyang nagalit. Kaya palihim siyang nag-utos sa mga mensahero na pumunta kay Abimelech. Ito ang ipinapasabi niya, "Si Gaal at ang mga kapatid niya ay lumipat dito sa Shichem at hinihikayat ang mga tao na lumaban sa iyo. Kaya ngayong gabi isama mo ang mga tauhan mo at magtago muna kayo sa parang sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong lumusob sa lungsod. Kung makikipaglaban sila Gaal, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanila." Kinagabihan, umalis si Abimelech at ang mga tauhan niya. Naghati sila sa 4 na grupo at nagtago sa labas lang ng Shichem. Nang makita nilang lumabas si Gaal at nakatayo sa may pintuan ng lungsod, lumabas sila sa pinagtataguan nila para lumusob. Nang makita sila ni Gaal, sinabi niya kay Zebul, "Tingnan mo, may mga taong paparating mula sa tuktok ng bundok." Sumagot si Zebul, "Mga anino lang yan sa bundok, akala mo lang na tao." Sinabi ni Gaal, "Pero tingnan mo nga, may mga tao ring bumababa sa may gitna ng 2 bundok at mayroon pang dumaraan malapit sa banal na puno ng terebinto." Sumagot si Zebul sa kanya, "Nasaan na ngayon ang pinagmamalaki mo? Hindi ba't sinabi mo bakit sino ba si Abimelech at magpapasakop tayo sa kanya? Ngayon nandito na ang hinahamak mo, bakit hindi ka makipaglaban sa kanila?" Kaya tinipo ni Gaal ang mga taga Shichem at nakipaglaban sila kay Abimelech. Tumakas si Gaal at hinabol siya ni Abimelech. Marami ang namatay sa labanan, ang mga bangkay ay nagkalat hanggang sa may pintuan ng lungsod. Pagkatapos noon, tumira si Abimelech sa Aruma. Hindi pinayagan ni Zebul na bumalik sa Shichem si Gaal at ang mga kapatid nito. Kinaumagahan, nabalitaan ni Abimelech na pupunta sa bukirin ang mga taga Shichem. Kaya hinati niya sa 3 grupo ang mga tauhan niya at pumunta sila sa bukirin at naghintay sa paglusob. Nang makita nila ang mga taga Shichem na lumalabas sa lungsod, nagsimula silang lumusob. Ang grupo ni Abimelech ay pumwesto sa may pintuan ng lungsod habang pinagpapatay ng 2 niyang grupo ang mga taga Shichem sa may kabukiran. Buong araw na nakikipaglaban sina Abimelech, nasakop nila ang lungsod at pinagpapatay ang mga naninirahan dito. Pagkatapos giniba nila ang lungsod at sinabuyan ng asin. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa tore ng Shichem, nagtago sila sa templo ni Elberit na napapalibutan ng pader. Nang malaman ito ni Abimelech, dinala niya ang mga tauhan niya sa bundok ng Zalmon. Pagdating nila roon, kumuha si Abimelech ng palakol at namutol ng ilang sanga ng kahoy at pinasan. Ganito ang ipinagawa niya sa kanyang mga tauhan. Bawat isa sa kanila ay pumasa ng kahoy at inilagay sa paligid ng pader ng templo ng Elberit at sinindihan ito. Kaya namatay ang lahat ng tao na nakatira roon sa tore ng Shichem. Mga 1,000 silang lahat, pati mga babae. Pagkatapos pumunta sina Abimelech sa Tebez at sinakop din nila ito. Pero may matatag doon na tore na kung saan tumatakas ang mga taga-Tebez. Isinasara nila ito at umaakyat sila sa bubungan ng tore. Nilusob ni Abimelech ang tore at nang susunugin na sana niya ito, hinulugan siya ng babae ng gilingang bato at pumutok ang kanyang ulo. Agad niyang tinawag ang tagadala ng armas niya at sinabihan, "Patayin mo ako ng espada mo para hindi nila masabi na isang babae lang ang nakapatay sa akin." Kaya pinatay siya ng kanyang utusan. Nang makita ng mga tauhan ni Abimelech na patay na siya, nagsiuwi sila. Sa ganitong paraan, pinagbayad ng Diyos si Abimelech sa ginawa niyang masama sa kanyang ama dahil sa pagpatay niya sa 70 kapatid niya.
Pinagbayad din ng Diyos ang mga taga-Shikem sa lahat ng kanilang kasamaan. Kaya natupad ang sumpa ni Hotam na anak ni Gideon. Hukom ikasampung kabanata, si Tola at si Jair. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Puwa at apo ni Dodo ang siyang namuno sa pagliligtas sa Israel. Mula siya sa lahi ni Isakar, pero tumira siya sa Shamir sa kabundukan ng Ephraim. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 23 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Shamir. Sumunod kay Tola si Jair na taga-Gilead. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 22 taon. Mayroon siyang 30 anak at ang bawat isa sa kanila ay may asnong sinasakyan. Ang mga ito ang namamahala sa 30 bayan sa Gilead na tinatawag ngayon na bayan ni Jair. Nang mamatay si Jair, inilibing siya sa Kamon. Pinahirapan ng mga Amonita ang mga Israelita. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Itinakwil nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga imahen ni Baal at ni Ashtoreth at sa mga Diyos-Diyosya ng Aram, Sidon, Moab, Amon at Filisteo. Dahil dito nagalit sa kanila ang Panginoon at pinasakop sila sa mga Amonita at mga Filisteo. At nang taon ding iyon, pinagdusa at pinahirapan nila ang mga Israelita. Sa loob ng 18 taon, pinahirapan nila ang lahat ng mga Israelita sa Gilead sa silangan ng ilog ng Hordan na nasakop noon ng mga Amoreo. Tumawid din ang mga taga-Amon sa kanluran ng ilog ng Hordan at nakipaglaban sa lahi ni Nahuda, Benjamin at sa sambahayan ni Ephraim. Dahil dito labis na nahirapan ang Israel. Kaya humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Sinabi nila, "Nagkasala po kami laban sa inyo, dahil tumalikod kami sa inyo na aming Diyos at sumamba sa mga imahen ni Baal." Sumagot ang Panginoon, "Nang pinahirapan kayo ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Filisteo, Sidoneo, Amalekita at mga Maon, humingi kayo ng tulong sa akin at iniligtas ko kayo. Pero tumalikod kayo sa akin at sumamba sa ibang mga Diyos. Kaya ngayon hindi ko na kayo ililigtas. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga Diyos na pinili ninyo na sambahin? Sila na lang ang magligtas sa inyo sa oras ng inyong kagipitan." Pero sinabi nila sa Panginoon, "Nagkasala po kami sa inyo, kaya gawin niyo ang gusto niyong gawin sa amin. Pero maawa po kayo, iligtas niyo po kami ngayon." Pagkatapos itinakwil nila ang mga Diyos-Diyosa nila at sumamba sa Panginoon. Kinalaunan, hindi na matiis ng Panginoon na makita silang nahihirapan. Dumating ang araw na naglaban ang mga Amonita at mga Israelita. Nagkampo ang mga Amonita sa Gilead at ang mga Israelita sa Mizpa. Nag-usap ang mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Kung sino ang mamumuno sa atin sa pakikipaglaban sa mga Amonita, siya ang gagawin nating pinuno sa lahat ng nakatira sa Gilead."